Ang lakas ni Lanceta. Grabe si Malupit. Si Malupitong ba yun? Bossing! Kitamoto automatic. Kitamoto, 3-star ko to. Okay, good luck. Ang magkalaban dito ay F-Ching number 1 versus Psycho Esport. Ang player dito ng F-Ching number 1 ay si CFC, si Frosty, si Nian, si Mok, si Tropa 1. And then sa Psycho Esports ay si Pato, si Celino, si Bernol, si Leo, and si Picastro. Okay, good luck. Ang Psycho Esports ay former HTM Esport or Elevate. So, Psycho Esports na yung pangalan ng team nila ngayon. Dati ay HTM Esport and Elevate. Anong bansa magkalaban? F-Ching ay China. Ang Psycho Esport ay Brazil. Yun to, si Celino. Si Celino, ang first attacker dito. Ayun na. Sige, pindutin mo, sir. Good luck. Okay, good luck. Si Celino, ang first attacker dito. At meron siyang Warden Walk, Thrower Smash. Okay, good luck, good luck. Si Warden Fireball pala. Fireball, Thrower Smash. Ang plano dito ni Celino. Babanatan niya yung beast ni Nian. Hindi nagpapalit ng base si Nian. Ito na naman yung kanina. Sabagay, iba naman timang kalaban nila. Pero iba rin yung attack strategy na plano dito ni Celino. Okay, may Flame Flinger siya dito sa may left side. Ano kaya pa-fireballin niya? Baka yung Rage Spell Tower. May Ice Block siya dito eh. Zoom in muna natin kay Warden para makita natin yung fireball niya. After siguro makuha yung X-Bow. Ayan, mag-ice block na to. Okay, ice block. Invi. Fireball. Nice. Beautiful fireball para kay Celino. Good start. Good start. Okay, may snake din yung defending queen. And then yung Flame Flinger dito, maganda yung value. Partial CC pull, na-pull dito yung Furnace. Nako, delikado tong healers niya. Minsan yung Formite, rekta sa healer yan, boss eh. Uy, may nakalusot na Headhunter! Celino! Nice! Okay. Sino pumatay dun sa Headhunter? Muntikan na yung warden niya. Okay, si RC dito, nandito agad sa may Revenge Tower. Kaya lang may Lava Hound dito, nalaman ng CC. Iniyan. King and Queen na magkasama dito sa may bandang right side. Namatay yung warden dito ni Celino. Nako, delikado siya dito. Wala pa siyang access sa may Town Hall part. Si King dito ay naka Earthquake Boot, Spiky Ball. Si Queen Action Figure, Magic Mirror. Yung RC niya dito, nagpop na rin ng Rocket Spear. Nako, Celino. Wala kang access sa Town Hall, sir. Yung throwers dito, pupunta naman sila sa Town Hall eventually. Kaya lang, mayroon dito mga defensive. May Guardian dito, distracted sa thrower. Okay, nice. Yung RC dito, buhay pa. Meron pang ability si Queen. Mukhang makukuha naman ng throwers niya yung Town Hall. Kaya lang, teka lang. May gigabang dito. Okay, nice! Abot ng throwers dito yung Town Hall at masesecure ni Celino yung kanyang seconds. Teka lang. Naku, distracted pa yung thrower. Buti na lang, low HP na lang yung MP. Okay, yung Queen dito, nagpop na rin ng Magic Mirror Action Figure sa right side. Pero makakadepensa ang base dito ni Nian. Sayang, nice try lang. Parang Celino. Nice defense para kay Nian. Mataas pa rin yung percentage na nakuha dito ni Celino. Nice try lang, sir. Sino yung nasa baba? Yung attacker po, si Celino. Siya yan, yung ma-attack guys. Ayan o, kumakamot na. Oh. Kalma lang sir. Okay lang yan. High percentage naman eh. Nice try lang, Celino. Diba? NT lang, NT. Namatay kasi agad yung ano niya, yung ano tawag dito? Namatay agad yung BK niya. Ay, sorry, namatay agad yung warden niya. Okay, good luck sa next attacker. Tignan muna natin kung sino. Si Mok FC. Teka lang. Unpin. Nasaan si Mok FC? Ito ata siya. Ay, Nian Mok? Siya ba to? Iba-iba kasi yung pangalan eh. Pero mukhang siya to. Ayun o. Nagpipindot na boss. Parang cellphone ata dito ni Bossing. Okay. Meron siya ditong Super Bowler Smash. Warden Walk and Super Bowler Smash. Si Warden ay naka-Eternal Tomb Rage Gem.
Si King, Spikeable, Snake Bracelet. Si Queen, Magic Mirror Action Figure, Rocket Spear, and Electro Boots kay RC. Okay, good luck. Naka-cellphone ng loko. Tinutok lang sa... Tinutok lang sa computer yung ano, yung camera ng phone. Di ba? Ayos yan ha, boss ah. Resourceful. Okay, 2 minutes and 10 seconds. Kailangan niya lang ata makuha yung X-Bow dito bago niya i-drop yung kanyang mga Super Bowlers. Nako, naubusan na siya oras dito. Okay, pinul niya na dito si Warden, Ice Golem, Queen. Si Queen ay naka-unicorn, Magic Mirror Action Figure. Okay, Skeleton Spell pang distract sa Revenge Tower and Super Bowlers. Duda ako sa oras ha. Lag Launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. Okay, si RC dinrop niya sa may left side. Ice Golem and King sa upper left side. Nice, maganda yung pating dito, yung flow ng Troops and Heroes ni Mock FC. Meron siyang Eternal Tomb kay Warden ha. Okay, na-open up na yung walls dito. Magkakaroon na ng access yung Super Bowlers, both Rage Spell Towers. Masakit to ha. Okay, gumamit siya dito ng Rage Spell sa gitna. Activated na yung Rage Spell Tower sa kaliwa. Nag-pop siya dito ng Eternal Tomb. Yung RC dito, gumamit na rin ng Rocket Spear. Buhay pa yung Queen niya dito, meron pang ability. Marami pang spell support dito si Mock FC. Okay, Totem Spell invested dito sa may right side compartment. And then another Totem Spell pang distract sa Guardian. Yung Rocket Spear, tapos na. Looking good para kay Mock FC. Monolith na lang yung pinaka-threat dito sa may bandang Town Hall, sa may bandang right side. Okay, nag-pop na rin siya dito ng Action Figure Magic Mirror. Meron pa ako nakikitang isang Super Bowler dito. Yung RC buhay pa, babanatan yung Defending Guardian. Yung King buhay pa. Meron pa siya ditong Rage Spell and Free Spell. Yung oras na lang ang problema dito kasi nga nag-burn siya ng maraming seconds dito kanina. Sa Warden Walk phase ng kanyang attack. Okay, gumamit siya dito ng Free Spell. Beautiful Free Spell. Multi-Arch Tower, Normal Archer Tower, and Multi-Arch Tower. 18 seconds remaining. Enough ba to? Ricochet Cannon, binabanatan ng Booger. Yung RC niya dito, binabanatan na yung mga remaining defenses at mukhang... Teka lang, majijinx ko ba? Wasak, sir! Wow! What a beautiful... Oh, yun o, pinakita na sa screen. Boss, nagpapasikat ka sa amin. Nagpapasikat. Beautiful attack from Mock FC using Super Bowler Smash. Grabe ko naman, sir. Binurger mo naman kami dyan, sir. Ang lakas ni Lanceta. Grabe si Malupit. Uy, mga siraulo kayo. Si Malupitong ba yun? Bossing! Grabe ka, bossing. Nice hit. Nice hit from Mock FC. Grabe. Galing pa silang talo niyan, ha? Sa JSWFY. Kita mo to automatic. Di ba? Grabe ka, Lanceta. Kita mo to, 3-star ko to. May galaw. Galaw-gaw. Si Mr. Longbow. Siraulo kayo? Mr. Longbow. Okay, si Picastro. Parang Picastro, nasan ka? Picastro, nasan ka? 3 others, ano to? Walang camera si Picastro, guys. Ano yan? Walang camera si Picastro, guys. Ay, eto, siya pala to. Walang niya ka. Picastro. Ikaw pala yung nakatagilid yung camera. Si Picastro yung nakatagilid yung camera, guys. Wala na, nakapin na yan, no? Pero meron siya ditong Queen and Warden Walk with Thrower Smash. Boss. Grabe naman. Kami na lang mag-adjust. Sir. Nakabaliktad yung camera ni Picastro eh. Kami na mag-adjust. Maliit yung camera niya. Okay, ni-recall out niya dito yung Queen and Warden. Tagilid kasi. Oo, sa kanya yan, guys. Hindi sa atin ang problema. Webcam niya. Hindi niya inayos. Hindi naka-landscape. Okay, dito siya nag-entry sa may left side. Lag Launcher yung gamit ng Siege Machine dito. Meron siyang dalawang Druids dito. Malamang kasama ni RC to.
Uy, si BK ay naka-OG equipments, naka-Rage Vial and Giant Gauntlet. Si Queen ay naka-Frozen Arrow pala and Action Figure. Marami pang spell support dito si Picastro ha. Nice, meron ng access yung kanyang mga troops and heroes sa may bandang Town Hall Park. Nag-pop na rin siya dito ng ng Rage Vial and Giant Gauntlet kay King. Naka-Phoenix, okay, nice. Matapos yung duration ng Giant Gauntlet doon. Totem spell pang distract sa X-Bow and B2K Cannon. Nag-pop na rin siya dito ng action figure Magic Mirror kay Queen. Nice! Looking good para kay Picastro. Gumamit na rin siya ng Rocket Spear dito with 2 druids kay RC. Okay, naging fair Miss Lucky says lakas game sounds natatabunan voice mo. Ay, okay, sige. Nilakasan ko kasi eh. Sorry. Hihinaan natin after nito. Okay. Looking good para kay Picastro. Meron pa siyang isang totem spell na natitira. Wala na masyado masakit na defenses dito. Kaya lang namatay yung RC niya dito sa may bandang ilalim. Rico. 37 seconds remaining. Ang tanong, aabot ba yung oras dito ni Picastro? Enough ba yung time para ma-secure yung 3-star? Wala naman siya. Uy! Binabanatan pa ng scatter shot dito. Nice! Na-take down yung scatter shot. Yung action figure dito, tutulong pang magpabilis ng clean-ups. Healthy pa yung action figure niya dito, kaya lang magwo-walling to. Si Warden matetegi na, mawawalan pa siya ng rage aura. Nako, bumagal pa ng konti. Pero meron dito totem spell pang distract ng Super Wizard Tower. Merong action figure dito na walling. 9 seconds remaining. Enough ba yung oras para makuha yung last Wizard Tower? Nandito na yung action figure ng Giant Bang! Wow! What a beautiful hit from Picastro. Using Queen and Warden Walk with Thrower Smash. Grabe ka naman, sir. Ay, uy, ang bilis! Sandali. Okay, si Sia FC. Ang next attacker dito, teka na, nagkakapalitan na guys. Nasaan si CFC? Siya ba to? Nian Mok? Hindi, si Mok to eh. Hindi kita yung camera ng iba. Ano yan, sir? Nagtatago. Si Shia FC? Wala siyang camera guys. Or siya to? Ay, eto, sorry. Ito, siya to. My bad. Okay, si Sia FC. Oy, ginawa niya sacrificial lamb yung RC doon. Meron pala siyang Electro Boost and Haste Vial. So, namatay yung RC niya. Lanceta ulit, isa camera nilang tatlo. Ah, okay. Ewan ko. Bakit ganun? Baka magkakasama sila. Lakihan natin yung tsura niyan. Tatabunan yung screen pala guys. Ayan. Magkakaiba kasi sila ng webcam eh. Mahirap pala yan. So depende yung adjustment ng webcam sa resolution na gamit nila. Okay, meron na siyang access dito sa may Town Hall Park. Troop launcher yung gamit niyang siege machine dito. Si King ay naka-earthquake boots, spiky ball. Si Queen, magic mirror action figure. Si Warden, life gem and rage gem. Okay. Talagang ginagawa ngayon to na sinasacrifice yung RC. Kaya lang yung oras dito ni Sia FC, 1 minute and 17 seconds na lang. Okay, si King and Queen ang magkasama dito sa may bandang left side. And then yung throwers niya nasa gitna. Okay. Si Bimby. Ulo kayo. Si Bimby ba yan? Okay, namatay na dito yung kanyang queen, yung king. Nag-activate na yung Phoenix, pero yung queen dito meron pang ability. Meron na lang siyang dalawang totem spell dito na pwedeng gamitin sa back end. Kaya lang, masakit pa yung mga remaining defenses dito sa base ni Pato. Nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Okay. Kakapusin siya dito. Meron pa siyang Sneaky Goblin, no? Hindi niya na nagamit. Isang thrower na lang yung natitira and si Warden matetegi na rin. Nice try lang para kay Sia FC. Nice try lang, bossing. NT lang, NT. Nice defense para kay Bad Pato. Boss, bakit kailangan level 21 lang level na may equipment vector na? May modifier kasi sa Clash of Clans ngayon, bossing. Para mas maintindihan mo siya, punta ka sa profile ko, hanapin mo yung video ko ng pagkakaiba ng esports mode sa normal mode. May mga modifiers na kasi ngayon si Clash of Clans. So, hindi na tulad dati na iisa lang yung mode, normal mode lahat.
Ngayon meron ng esports mode, legend mode, expert mode, master mode. So ayun. Nice try. So as of the moment, lamang dito ang Psycho Esport in terms of percentage. Lamang sila ng 5% dito sa FChing number 1. Okay, good luck sa next attacker dito. Okay, next attacker dito si Leo. Eto na, si paring Leo na. Good luck, paring Leo. Galingan mo, sir. Okay, si Leo, ang attacker dito, meron siyang Queen and Warden Walk with Thrower Smash. Queen and Warden Walk with Throwers. Uy! Meron siyang Stick Horse and Giant Gauntlet kay King. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure, si Warden Rage Gem and Life Gem. Si RC ay naka Electro Boots and Rocket Spear. Okay, another Invi. Grabe, flat na flat yung iPad ni, ni Leo. Sanay siyang naka-flat yung iPad. Ayaw niya na medyo naka-incline. Walang basagan ng trip. Okay, dito siya mag-entry sa may Town Hall part. Nasa may bandang 4 o'clock. Bambay ba? Yung Bambay ba? Ito, paborito kong moment to eh. Yung may mga, hindi mo na napapansin yung Bambay kung saan tumatama. Uy, may nakalusot na Headhunter! Okay, nakita ng throwers niya agad. Nice, matalino yung throwers dito ni Leo. Kaya lang, yung queen niya dito, binabanatan ng Guardian. Okay, nice totem spell. Iniipit niya pa dito. O yun, naglagay siya ng totem spell dito para sa Bomb Hive. Kasi delikado yung warden niya pala, sir. Ayun o, namumula yung warden niya dito. Zoom out natin kasi baka sa ibang part siya mag-deploy ng King and RC. Okay, nakuha niya na dito yung Town Hall part. Nice, medyo na-traffic lang siya dito 1 minute and 34 seconds remaining. Medyo mabagal lang din. Nabuff na ng movement speed tong throwers, kaya lang medyo mabagal pa rin no? Pero sakto lang talaga yung buff dyan ng movement speed. Yung damage dapat binawasan dyan saka hit points. Anyways, gumamit siya dito ng rocket balloon sa may left side. Gusto niyang papasukin dito sa ricochet compartment or fire splitter compartment yung mga throwers niya. Uy, warden dito, alanganin yung pwesto binabanatan ng 2 ricochet cannon. Okay, beautiful invi spell kay Leo. And then si King, ang nandito sa may bandang upper right side at naka-stick horse siya dito and giant gauntlet. Nagpop na agad siya dito kaya lang hindi tumalon yung King sa... Ayun, tumalon! Uy, grabe ka naman, King! Tinalon niya yung X-bow dito at ayun, distracted siya sa defending hero. Meron din doon defending Barbarian King. Looking good para kay Leo dito. Yung RC niya dito nasa left side. Meron pang Spirit Fox and Druid nag-heal. Yung throwers niya dito, maganda yung nagiging value sa may bandang gitna. Yung King niya dito, nag-activate na yung Phoenix ability. Gumamit na rin ng Rocket Spear dito si RC. Si Queen, meron pang... Okay, ginamit na rin ni Queen dito yung action figure Magic Mirror. 2 remaining spells para kay Leo dito. May invi spell pa siya, may totem spell pang distract. Grabe, napakarami pang throwers dito. 23 seconds remaining. Tignan natin kung sasakto ba ang banat dito ni Leo. Okay, may isang archer na nagsesecure ng elixir collector dito. Looking good, may invi spell pa. Monolith na lang ang problema dito. Kaya lang yung oras, unti-unti na rin nauubos. 10 seconds remaining. Nako, isa na lang ang bomb tower na lang yung natitira dito. 5, 4, 3, 2, aray ko. Time failed. Para kay paring Leo. Nice try lang. Ayun, napainom ng tubig. Kayahin kita, sir. Combo tayo. Cheers. Okay, si Frosty. Ang next attacker dito. Oh, si Frosty, nasan ka na? Magpakita ka sa amin, Frosty. Eto, to. Nakita ko na. Uy! Boss! Uy! Boss! Hinarangan mo naman yung... Hinarangan ng mouse, sir. Good luck para kay paring Frosty. Okay, meron siya ditong RC Walk. Hindi. So, yung Rocket Spear Seeking Shield and Quake Spell combo. So, sacrificial lamb ulit dito si RC. And then, Mass Thrower sa may bandang 12 o'clock. So, isa-sacrifice na dito si RC. Para i-clear lang yung fire splitter compartment. And mag-form ng funnel at the same time para sa kanyang throwers dito. Okay. Totem Spell invested sa may Town Hall part. Pan-distract kay Guardian. Napakaraming throwers dito, sir. Okay, si Queen, dinrap niya na din dito sa may bandang 2 o'clock. Ganda ng pating dito ng kanyang throwers papunta sa gitna. Naka-life gem and rage gem dito si Warden. Si Queen ay naka-frozen arrow in action figure. Si King ay... Wow! Snake bracelet and giant gauntlet?
Minsan lang ginagawang combo to ah. Snake Bracelet and Giant Gauntlet. Interesting. Okay, gumamit siya dito ng jump spell sa pinakagitna ng base para magkaroon ng access dito, yung kanyang mga throwers sa gitna. Okay, si Queen dito, nagpop na rin siya ng action figure. Marami pang spell support dito si Frosty ah. Meron pa siyang Giant Gauntlet kay King. And marami pang spell support na pwedeng, ang sakit ng ang sakit ng back-end defenses dito sa base ni Leo. Pero napakahaba pa ng oras dito ni Frosty. 1 minute and 35 seconds remaining. Aray ko, ano tumama doon sa healers? Okay, maganda yung patting. Yung King and Queen niya dito sa may bandang right side. Maganda yung nakukuhang value. Tapos yung the rest ng throwers niya nandito sa may bandang left side, papunta sa gitna. 1 totem spell invested dito sa may King. Grabe. High IQ nga ni. Ayan oh, saka siya nagpop dito ng Giant Gauntlet para magkaroon ng damage reduction yung King niya dito sa part na to sa ilalim. Nice. Okay, gets. Kasi kung naka-spiky ball yan, matetegi agad yung King. So ginamit niya yung Giant Gauntlet dito sa may bandang baba para makasustain pa kahit papano yung King. Magsilbing tank. Kasi nga may damage reduction yung Giant Gauntlet. Kaya lang nategi na agad si King dito. Okay, gumamit siya ng Invis spell para sa Queen. Out of spell support na dito si Frosty. 45 seconds remaining. Nakuha niya na yung monolith dito. Ang tanong, enough ba yung oras? Enough ba yung oras? 39 seconds remaining. Healthy pa dito yung kanyang warden. Saka mga throwers. Zoom out natin. Wala nang extra buildings dito. Ito na lang yung mga natitira, guys. Rico, tinatamaan pa ng spring trap yung queen niya dito. Wala nang sustain. Pero wala na ring defenses dito yung base ni Leo. Nako, wasak sir. Hindi natin ma-jinx to. Grabe ka naman, tropa. Double sounds? Ano yung double sounds? Baka hindi siya nakamute. Nice hit from Frosty FC. Using thrower smash. Grabe na. Grabe ang ano ngayon ah. Fuching. Grabe ang F-Ching number 1. Galing pa silang talo ng JSWFY yan ha. Wow, beautiful attack. So as of the moment, lamang dito in terms of star. Ang F-Ching number 1 na. Okay, next attacker dito ay si Bernol. Paring Bernol, nasan ka na? Eto, si Paring Bernol. Ikaw ang bida ngayon. Paring Bernol. Good luck. So meron siya ditong Queen and Warden Walk with thrower smash din. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure. Si King, Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Warden, Life Gem and Rage Gem. Electro Boots and Rocket Spear para kay RC. Okay. Okay. Makiklear niya dito yung whole compartment. Sasama niya ba dito yung scatter shot? Okay, gumamit siya ng Invispell dito para ma-takedown yung scatter shot. Good start para kay Bernol. Kukunin niya pa yung Earth Sweeper and then recall out. Okay, nice. Beautiful recall. Grabe, saktong-sakto yung tile kasama lahat ng healers. And then recall back dito sa may left side. Yung iba, di ba, pag nagre-recall, may naiiwang healer. Si paring Bernol, sakto yung recall eh. Hinigop lahat. Boss, walang tinira. Okay, log launcher yung gamit niyang siege machine dito. Oh, yung Warden! Okay, beautiful totem spell. Buti na lang, nakita agad ni Bernol yon. Munti ka na mategi yung Warden niya dito. Good thing, hini-heal back ng healers dito. Ang talino talaga ng Guardian, no? Laging heroes, lagi binabanatan yung Guardian na yan. Okay, si RC dito, dinrop niya na rin sa may upper left side. Si King, maganda yung magiging value niya. Gumamit siya ng overgrowth spell dito sa may bandang baba or gitna. Yung Bomb Hive. Okay, umabot yung log launcher niya sa pinakagitna at may lamang Ice Golem. Ice Golems, yung laman ng log launcher niya. Triple Ice Golem. Nice! Okay, gumamit na rin siya dito ng Spiky Ball kay King. Si RC nagpop na rin ng Rocket Spear. Meron pang dalawang totem spell dito si Bernol. Kaya lang, ang sakit pa ng mga defenses dito sa base ni Mock FC ha. Pero marami pa siya ditong thrower sa may bandang gitna. Si King nategi na rin. Si RC nagtapos na yung Rocket Spear. Okay, napakaganda nung pagka-frozen dito ng mga defenses dahil dun sa laman ng log launcher niyang Ice Golem. Si King dito, defending King distracted sa totem spell. Kaya lang, matetegi na dito yung RC niya. Last totem spell, ginamit na ni Bernol. Meron pa siya ditong ability ni Queen at hinohold niya pa to. Hinohold niya pa. Wala nang extra building sa labas. Okay, defending King, na-takedown na rin. Hinohold niya pa rin dito yung ability ng Queen. Hindi ko alam kung bakit.
Pero parang looking good to para kay Bernol. May access lahat ng throwers niya dito. Oras na lang ang problema para kay paring Bernol. 25 seconds remaining. Oras na lang, sir. Wasak to? Wasak siguro to. 15 seconds remaining. 14. 97, 98, 99. Sakto, sir. Wow, beautiful hit from Bernol. Securing another 3-star attack from Psycho Esport. Grabe ka naman, sir. Nice hit. Galing. Aray ko, napakatindi ng labanan nila sa upper bracket. So, parehas ng meron 3-star attacks dito. Tig-dalawang 3-star attacks ang FG number 1 ng Psycho Esport. Grabe, sobrang tindi ng labanan ng dalawa. Halos kapos lahat sa oras. Okay, si Nian na dito ang next attacker. So, nasa na camera ni Nian? Sir, eto ka. Oh, okay. Good luck. Good luck, good luck. Okay, meron siya ditong wow, Mass Electro Dragons and Mass Totem Spells. Ang gamit dito ni Nian. Mukhang wine-webcam. Tinututukan lang siya ng camera, ng cellphone. Si paring Nian. So, naka 3-star siya kanina gamit yung Electro Dragons and Totem Spell. So, this time, ganun pa rin yung gamit niya. Mass Electro Dragons and Totem Spell. Okay, beautiful snipe ng air defense doon. Gumamit siya ng isang invi para mas-snipe yung isang air defense. Wow, nice. Maganda yung value ng flame finger niya dito sa baba. Makukuha niya yung air defense. Kaya lang may X-bow dito ah. Okay, 1 Electro Dragon sa may taas para mag-clean up ng ganda ng Electro Dragon dito. Bonus buildings and defenses yun nandun. Pero after dito ng air defense, kailangan niya mag-drop ng totem spell dito. Totem spell. Totem spell. Sir? Sir? Hinayaan na niya. Okay, ayaw niya nang gumamit ng totem spell dito kasi naka-conform naman ng magandang funnel kahit pa paano. Teka lang. Gumamit siya dito ng rage spell and dalawang electro dragons. Kaya lang, umalis sa rage spell yung dalawang e-drag niya. Aray ko. Okay, another electro dragon. Under ng rage. Aray, sakit! Ang sakit ng e-drag, sir! And then, the rest ng kanya Electro Dragons ay nandito sa may bandang taas. Meron pang isang either dito sa may kanan. So, surgical ang ginagawa dito ni Nian. Parang lahat ata ng corner ng base dito ay dinadrapan niya ng Electro Dragon. Si King and Queen magkasama sa may left side. And then, the rest ng Electro Dragons kasama si MP and Warden dito sa may bandang taas. Okay. Last Rage Spell, ginamit niya na dito sa may Revenge Tower. Si Warden, meron pang Healing Tomb and Eternal Tomb. Ginamit niya na. Ginamit niya na rin dito yung Dark Orb kay MP. Okay, si Queen nag-activate na rin ng ability dito. Medyo natatraffic sa may bandang baba. Totem spell invested dito sa may part ng taas. Another totem spell dito sa may bandang baba. Buhay pa yung Queen niya dito. May action figure. Yung MP niya dito ay healthy pa. Meron pa siyang free spell dito and totem spell. Kaya lang masakit pa yung naiiwang defenses dito sa base ni Bernol. Meron pang monolith, scatter shot, air defense. Problema niya na tong upper part. Mukhang kakapusin si Nian FC dito. Teka lang. Last totem spell, ginamit niya na dito pang distract sa monolith and scatter shot. May Phoenix pa dito yung MP. Okay, ginamit niya dito yung free spell sa air defense and monolith. Kaya lang yung MP niya dito papunta sa may storage. Makukuha niya ba to, sir? Teka lang, makukuha niya ba yung monolith? So mag-activate yung Phoenix dito ng MP. Baba natin yung Warden. Hindi. Okay. May action figure pa dito. Namatay pala yung Queen niya, guys. 24 seconds remaining. Yung action figure and Warden na lang natitira dito. Mukhang kakapusin. Teka lang. Kakapusin siya. Matetegi na. Uy, may Sneezy pa. Nategi na rin yung kanyang action figure dito. Sneezy na lang yung natitira. Phoenix and Booger. 10 seconds remaining. Sayang. Tingin ko parang 3 stars sa kanya to. Nasayangan siya ng dalawang Electro Dragons dito sa baba. Pag-drop niya ng Electro Dragons na dalawa and rin Rage Spell, nag-split yung Electro Dragon niya. Iniwasan yung Rage Spell. So, nice try lang para kay Nian. Percentage sino lamang. So, as of the moment, lamang dito ang Psycho Esports ng almost 5% sa FG number. Grabe yung laban nila, guys. Dikit na dikit talaga to. Same stars. Pare silang may tig dalawang 3-star attacks. So, nakadepende sa both last attacker nila kung ano magiging result nito. Sino ba last attacker ng Psycho Esport? Si Mad Pato. Okay, si Pato ang last attacker dito. Nasaan yung camera mo, parin Pato? Pato, nasaan ka? Ito. Okay, good luck. Para kay Pato. Uy! Okay, triple invis and then farb. Uy, sorry! Ano ba yan, sir? May sagabal pa. Pero yun, napakaganda, napakalalim ng fireball dito ni Pato. Rico,
Ang lalim nun triple invis. Fireball throwers ang dala dito ni Pato. Si Pato Lino. Good start. Si King ay naka-snake bracelet, spiky ball. Si Queen ay action figure, magic mirror. Si RC ay naka-rocket spear, electro boots. Okay. Okay. Slowly but surely. Medyo natatraffic pa siya dito sa may bandang taas. Super Yeti. Laman ng troop launcher niya dito. And then si King, ginamit niya na dito sa may bandang left side. Okay, nice. Si RC, sinama niya na rin dito. Dahan-dahan lang. Ang daming spell support dito ni Pato So tignan natin kung paano niya i-maximize yung mga spell niya dito. Again, lamang ang Psycho Esport as of the moment. If ever maka 3-star dito si Pato Lino, wala nang chance ang manalo ang F-Ching number 1 kahit maka 3-star nila sa attacker nila. Okay, gumamit na siya dito ng Rage Spell, Overgrowth Spell sa may back end Fire Splitter, Totem Spell pang distract sa Monolith and Guardian, multiple Headhunters, okay, problem solved, nategi agad yung mga Headhunters. Si King dito ay may Spiky Ball pa, gumamit siya ng free spell dito sa Revenge Tower. Out of spell support na dito si Pat. Grabe, in an instant, naubos lahat ng spell niya dun Binuhos niya na agad lahat. So nakadepende na lang sa mga natitirang heroes and troops niya. Meron pang ability dito, meron pang Spiky Ball si King, meron pang action figure magic mirror si Queen. Marami pang troops dito si Pato, nasa bandang gitna. Yung Warden dito, halos kalahati na lang yung buhay, pero may mga healers pa dito, napakarami pang throwers. Gumamit na rin ng Spiky Ball si King. Si RC nategi na, okay, 50 seconds remaining. Mukhang wasak, sir. Wasak to. Mukhang. Teka lang, baka ma-jinx ko pa Magaling ako dito sa mga ganito Pero ang dami ng throwers malabo. Grabe ka naman, sir. 3-star to. Wasak para kay Pato. Nice hit. Using fireball and thrower smash. Grabe. At ayun na. Psycho Esport ang magse-secure ng semifinal slot. Sila ang unang team na makakapag-secure sa semifinal slot dito sa Shifters Cup. So kahit maka 3-star dito ang F-Ching number 1, wala na. Grabe, what a match. Ang naging sablay lang dito ng Psycho Esport ay 94% at saka 97%. Grabe, what a game. Tignan natin, last attacker dito ng F-Ching. Sino ba last attacker nila? Si Tropa. Okay, si Tropa. Ano kaya camera ni Tropa? Tropa, sino ka dyan? Eto? Mukhang eto si Tropa. Oo, siya na nga yan. Kaya lang, ang lit ng camera niya. Naka-portrait pa. Anyways. Ay, boss! Ikaw pala yun yung nagpailaw De, joke lang. Joke lang. Okay, meron siya ditong Queen and Warden Walk. Yung paborito niya pala talaga yon, Queen and Warden Walk with Fireball. Ito pala si Tropa. Ang nagpasaya sa atin nung nakaraan. So, gamit niya pa rin dito yung kanyang signature attack, which is si Queen and Warden Walk with Fireball. Siya pala to, si Tropa Pits. Yun nga lang, kahit maka 3-star siya dito. Pero grabe, what a beautiful match sa dalawang teams na to. Okay, Fireball. Okay, nice. Beautiful Fireball. And then recall out. Na-clear niya doon kasama yung Clan Castle, Multi-IT, and Super Wizard. Okay, nice. Good start para kay Tropa Pits. Ikaw pala yan, sir Meteor Golems. Same strat ang gamit niya. Mukhang ito talaga yung master na master ni Tropa. Yung last attacker ng F-Ching number 1. Or baka siya rin yung may pinakamataas na hit rate sa kanila. Ewan. Meron siyang normal Yeti dito. Si King ay naka snake bracelet and spiky ball. Si Queen ay action figure, magic mirror. Okay, nice. Gumamit siya din ng EMV dito. Uy! Yung warden niya, nagpo-front na naman. Feeling tank. Nako, delikado yung warden niya dito. Matete! Ayun na nga, ang sinasabi ko. Si warden, palagi nila nagpo-front para magpatiwakal, sir. Aray mo. So, mawawalan siya dito ng Rage Aura. Masakit pa yung mga back-end defenses dito sa base ni Picastro, Okay. Last totem spell ginamit na. Nagpop na rin siya dito ng magic mirror action figure kay Queen. Buhay pa yung grabe yung bomb hive.
Isolated yung Bomb Vibe, talagang hindi mo may snipe ng basta-basta. Okay, meron na siyang access sa may Town Hall dito. May free spell pa pala siya dito at meron pang Spiky Ball. Wow, okay, ginamit niya na dito yung Spiky Ball kay King, kaya lang niraratat ng multi-gear. Nag-decide siyang gamitin yung last free spell doon para makasurvive yung kanyang Barbarian King. And then Yeti dito sa may back end. Aba, buhay pa pala yung RC dito, saka yung Queen. Distracted yung Ricochet Cannon dito, binabanatan yung Barbarian King, kaya lang niraratat siya ng Mars Peter dito. Wow! Grabe yung labanan ng dalawang team, guys. Grabe, what a beautiful match. Makakasecure din dito ng 3-star ang FCing number 1. Grabe yung labanan. Napakaganda. Talagang parang pang semifinal match na ata ito. Grabe yung labanan, sir. Congratulations sa Psycho Esports for winning their round dito sa winner bracket 4. At sila ang magpapatuloy next round sa semifinals. Grabe, lumamang lang sila ng percentage.